may pneumonia si Gino. Ito ang Fluimicel, inumin ng anak ko para sa plema. Pinahalo ko to para matunaw bago pa inom sa kanya. Kapag kinakapos ay nangungutang si Nympha. Mahaba na raw ang listahan ng kanyang pinagkakautangan. Nung wala na kaming kapos na kami kung saan ako nagtitext, lahat na kaibigan namin sa Facebook, nahingian na namin ng tulong. Minsan, mabuti naman, hindi na ako minsan napapahiya, pambili lang naman ng gamot, pakiusap ko sa kanila. Nagiging maparaan si Nympha. Naglilinis ng condom cut para dun sa na ikakabit sa urine bag. Pag hindi mo hugasan to, bili ako ng bili, wala nang walang budget. Basta malinisan lang. Araw naglalaban ito. Pag punit na, tatapon ko na naman, panibago na naman. Nais man niyang ipa-therapy ang anak. Wala naman siyang sapat na pera para gawin ito. Masabi na pag sakaling mawala ako, mga anak ko, huwag niyong papabayaan na. Ay, nagagalit nga ako minsan, ayaw ko marinig yung mga ganong mawawala siya. Lagi ko sinasagot sa kanya, hindi ka mawawala na. Laban ka lang, alang-alang sa mga anak mo. Good morning, Nay. Ganima. Regina, kamusta po? Sir, ayos lang. Pasok, sir. Isang beses sa isang linggo, binibisita sila ng volunteer nurse na si Vernon. Yung nararamdaman niyo po, kamusta ngayon? Good pa rin. Wala lang pinagbago. Sakit balakang ko eh. Ano yun? Oo. Nakakapag-reposition ka naman po every 2 hours so far. Ay, hindi. Let's just start with a prayer. Gracious Heavenly Father, thank you for the strength and the life, Lord God, that you have given to us this morning. Sige, check ko lang yung blood pressure mo. Gise. Libre ang serbisyong ibinibigay ni Vernon. Bahagi kasi siya ng Ruth Foundation. Isa itong NGO na nagbibigay ng pangangalaga sa mga pasyenteng may malalang karamdaman. Bahagi ng serbisyo ng Ruth Foundation ang respite care, kung saan isang volunteer nurse ang bibisita at mag-aalaga sa pasyente sa loob ng isang buong araw. Hindi siya makakilos ng mag-isa and yung nag-aalaga lang talaga sa kanya is yung nanay niya. And yung nanay niya for the whole week also needs help and also needs parang makapagpahinga. Kaya nandito ko, nagpo-provide yung Ruth Foundation ng isang nurse na pwede mag-alaga sa kanya for the whole day. Hindi, si mama na Si mama na yun ay pag-usap. Okay. 2 buwan ang binibisita ni Vernon, sina Gino at Nympha. Si mama tanong. Sige, sige. Oo, malalig talaga. 27 ang temperature sa amin. 8 oras ang inilalagi ni Vernon sa bahay ng mga pasyente. Kumpara noon akong nakasama and nakilala si Kuya Gino, yung kondisyon po niya ngayon ay masasabi ko pong medyo fluctuating. May mga times na sobrang okay siya, sobrang okay ng health niya, yung condition niya, hindi niya kailangan mag-oxygen. Nagkaroon na ng bed sore si Gino dahil sa matagal na paghiga sa kama. Madalas hindi kaya ni Nympha na linisin ang sugat ng mag-isa, kaya naman laking ginhawa ang dala ng pagbisita ni Vernon sa kanila. Yung pinaka-importante talaga is yung wound cleaning. As for seeing na medyo malalim na talaga yung bed sore ni Kuya Gino, kailangan natin siyang linisin, ilagyan ng solution, na antibacterial na gamot para ma-cleanse and ma-wipe out yung mga dead skin cells for us to reproduce and reproduce new cells doon sa tissues. Pag nare-respite naman siya, pwede ka lumakad. Sabi na, kailangan hanggang maghapon pa naman ako dito. Pag nandyan siya,
Nakakaano rin ako dito sa loob ng bahay pag nandyan siya. Habang may bibilhin ako, nandyan, hindi na si Gino naiinip. Hindi na siya may nag-aasikaso sa kanya. Volunteer nurse si Vernon. Tumatanggap siya ng honorarium mula sa Ruth Foundation. Sagot din ng foundation ang ilang gamot at panglinis ng sugat ni Gino. Liban sa gawain sa Ruth Foundation, may trabaho sa barko si Vernon. Masakit ba? Ginagawa ko po ito kasi masaya po ako na gawin ito. And despite yung distance sa house namin and kahit na magsasakyan ako muna dito, I just want to help those who are in need. Lalo na pagka yung mga tao na medyo nawawalan ng pag-asa, mahirap maiwasan na hindi maapektuhan ng sitwasyon ng pasyente ko. Nandito po ako sa isang posisyon na kailangan kong gawin ang aking makakaya para i-encourage din yung pasyente ko na marami pang purpose sa kanya yung Panginoon and maraming umaasa sa kanya ng mga pamilya na nagmamahal sa kanya.